Kumusta? Oo, nandito na naman kami, nag-aaral. Ang opsyon ay isa sa mga pangunahing-pangunahing. May malalaking kita at maliliit na kita, malalaking hukom at mga hukom. Alam mo, nakakatulong para makilala. Ang mga hukom at kita ngayon ay nakasalalay sa haba ng kaso. Sige, tungkol dito. Hindi ito tungkol sa kung gaano sila kagaling noon. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang kanilang nagawa, no. Ito ay halos kung gaano kahaba ang mga pahina sa itaas ng mga ito. Kaya mas mahaba ang sulat, tinatawag silang mga pangunahing simbahan at mga pangunahing propeta. At kung mas maikli, tinatawag silang mga maliliit na simbahan at mga maliliit na propeta. Kaya naman, hindi porket si Gideon ay isang pangunahing hukom ay nangangahulugan na mas dakila siya kaysa sa ibang mga simbahan. Ang dami lang talagang isinulat ng Diyos tungkol sa kanya. Maraming bagay na gustong ibahagi at iparating ng Diyos sa pamamagitan ng bahaging ito ng mga nangyayari sa paligid at sa pamamagitan ng taong ito. At ngayon ay mababasa natin, binasa ni Tyler ang mga hukom, kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 10. Susubukan namin, kung may oras pa, basahin ang buong kabanata, kabanata 6. At muli, nagsisimula ito sa nang maggagayoy, ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon. Gaano na sila katagal nakasama? Sino ang dating hukom? Tandaan mo, 1 linggo pa lang ang nakalipas. Deborah? Ang pangalan ko po ay si Deborah. Deborah? Sa ilalim ni Deborah, gaano katagal sila nagkaroon ng panahon ng kapayapaan at kasaganaan? 4 na pung taon sa ilalim ni Deborah. Ngunit noon ay nagsimula nang gumawa ang mga Israelita ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Kaya naman, ipinadala ng Diyos ang mga Midyanita, ibinigay sila ng mga kamay ng Panginoon sa mga kamay ng Midyanita. Ilang taon? 7 taon. Pinuputol nito ang daloy hanggang nung nakaraang linggo. Ang tagal ng pang-aapi ay mula nang lumaki. Ngunit dito, kung paano ang 7 ay isang perpektong numero, ang intensidad ay lalong tumindi. Talata 3, nang makita ng Israel ang mga Madyanita, ay umaon ang mga Madyanita kasama ang mga Amonita at ang mga anak ng silangan at sinasalakay sila. Kaya't magkakampo sila laban sa kanila at sisirain ang mga ani ng lupa laban sa kanila. Kaya sa madaling salita, sinisira nila ang mga pananim. Tinitiyak na walang anumang matitira ng mga Israelita. At kung ganun nga ang sitwasyon, bakit kaya muling naganap ang ganun na namang uri ng pangyayari? Sabi ng Diyos, imbis na hukom, magpapadala ang Diyos ng isang propeta. Sikaping mag-isip mula sa pananaw ng Diyos, bakit ngayon magpapadala ang Diyos ng isang propeta? Bakit mo gagawin? Kung ikaw ang Diyos, magpapadala ka sana ng mga hukom. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pagpapadala. Bakit mo naman gustong magpadala ng iba sa pagkakataong ito? Sino ang mas mataas sa iyong pananaw, hukom o propeta? Ang propeta ay ayon sa kahulugan, isang taong nagsasalita. Ang salita ng Diyos, tama ba? Kaya nga, nagsusugo siya ng isang propeta, isang mensahero mula sa Diyos. Direktang mensahero mula sa Diyos. At sabi nga, babasahin ko mula sa talata 7. Nangyari nga, nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon dahil sa Madian, na nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At sinabi nga sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ako ang nag-ahon sa inyo mula sa Ehipto. At inilabas ka mula sa bahay ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo mula sa kamay ng mga Egyptyo at mula sa kamay ng lahat ng mga mapang-api sa inyo at pinalayas ko sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreyo, sa mga lupain niyo na tinitirhan nyo, ngunit hindi niyo ako sinunod. Ano ang ibig sabihin nito?
Gupitin, patuloy na makipag-usap sa mga Israelita. Tandaan, ako ang Diyos na nangako sa inyo ng Egypto. Ako yung nagtanong sa iyo nung pumasok ka. Natatandaan mo ba, noong malapit nang matapos ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang sa Moab, nabigo silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At patuloy na sinabi sa kanila ng Diyos ng paulit-ulit hanggang sa puntong sinabi nila, sige, pagod na akong marinig yan. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa mga Diyos ng mga Esmeralda. Ano ang ibig sabihin yan? Dito, kapag sinabi niyang, huwag kayong matakot sa mga Diyos ng mga Amorheo, hindi ibig sabihin na sila ay laban sa kanila. Ang takot dito, sa orihinal na wika, ay nangangahulugang paggalang. Kaya gusto ng Diyos na matakot sila sa Kanya, hindi sa mga Diyos ng mga hentil. Ang salitang takot ay nangangahulugang paggalang at sa gayon ay pagsamba. Kaya ipinapaalala sa kanila ng Diyos, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magpitagan at sumamba sa mga Diyos na yon. Ngunit, hindi ninyo ako sinunod. At kaya nga dumating sa iyo ang kapahamakang ito, at kaya nga ikaw ay dumadaing sa akin. Kaya ano sa tingin mo ang kailangan mong gawin para makarating ako at iligtas ka? Kaya lalaktawan ko na ang buong bagay tungkol kina Baal at Asyera at lahat ng mga hentil at kung ano ang kinakatawan nila sa ating buhay. Sa pamamagitan ng aklat ng mga hukom, tinutugunan natin ang mga ito. Ang mga Israelita sa atin, at marahil kung minsan ang mga hukom sa atin. Bakit ang mga tao, nung sila ay nasa kapayapaan at kasaganaan sa mabubuting panahon, ay lumayo sa Diyos? Kung hindi naman ganun kahirap ang mga bagay-bagay, bakit pa sila lumayo sa Diyos? At kahit pagkatapos nito, sinabi ng propeta ang kanyang sinabi, ang mensahe ng Diyos, walang senyales ng pagsisisi ng mga Israelita. Ganon katigas ang kanilang mga puso. Para sa kanila, isa itong pangungulit. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos ang parehong bagay. Kahit umiiyak sila, kahit hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, inaapi pa rin sila. Hindi sila nagsisisi. Bakit? Bakit? Dahil alam na alam nila ang sagot. Lunes, noong paparating na ang propeta, kung kayo ang mga Israelita noong panahong iyon, ano ang iisipin ninyo? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng propeta? Alam mo, maraming beses mong titignan ng bulletin at ang pamagat at alam mo, tutoksuhin ako ng pastor ng ganito. Pagagalitan tayo ng pastor tungkol dito. Gagawin niya yun, sigurado ako. Ilan sa inyo? Alam ko na ang ilan sa mga talata na sasabihin ko. Sobrang profesional na kami, kaya eksperto na kami sa pag-alam kung ano ang tamang sagot. Lalo na pagdating sa problema ng iba, alam na namin kung ano ang tamang sagot. Alam kong ang ilan sa inyo ay hindi man lang pumupunta para magpayo sa akin dahil alam nyo na ang sasabihin ko. Alam nating lahat ang sagot at ang ating pagkakamali, pero ano nga ba ang problema? Alam nating tama ang nasa isip natin, pero hindi nagbabago ang buhay natin. Hindi kami lumilingon? Yan ay isang napakalubhang sakit at karamdaman. Higit pa ito sa amnesia. Isa itong espiritual na demensa. Di ko alam kung anong nakikita. Hindi na nga namin alam ang ginagawa namin. At kahit alam natin, ayaw pa rin natin magbago. At kapag napunta ako sa ganito, malamang sinasabi mo, naku, bumalik na naman sa dati ang lahat. Oo, pupunta ulit ako dahil pupunta ulit ang Biblia. At naniniwala ako na paulit-ulit na sinasabi yan ng Diyos. Dahil, hindi na tayo magbabago ulit at paulit-ulit tayong bumabalik sa ating masasamang gawi. Kaya sinasabi namin at sinasabi rin ng mga Israelita,
Paano kung iligtas mo na lang muna kami? Pagkatapos ay magpapalit tayo? Ipakita mo muna sa akin, saka tayo magbabago. Ipakita mo sa akin ang pera, saka ako lilipat. At iyan ay isang tore ng Babel, konsepto o paraan ng pag-iisip ng mga Babilonya. Pupunta ito, nagpa siya, o siyempre, may mga plano na siya, kaya lumapit ang Diyos kay Gideon. Ayan ang unang punto, ito ang unang pagpapakita ni Gideon. Nakasaad sa pamagat na Gideon. Ang bayo na Gideon, ang pangalang Hebreo, ay nangangahulugang mamumutol ng kahoy o magtutroso. Nangangahulugan din ito ng mandirigma, pero kabaliktaran lang pala siya Mga bersikulo 11-12. Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina na nasa Ofra. Wala siya sa palabas ng opera na may tradisyon ng hari. Siya'y naupo sa puno ng ensina na nasa Ofra na kay Joas na Abiezarita. Bilang anak niya, si Gideon ay naglalabas ng trigo mula sa pisaan ng ubas upang iligtas ito mula sa mga Midyanita. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya at nagsabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo o mandirigma ang banyon. Alam na alam natin ang kwento ni Gideon. Anong ginagawa ni Gideon dito? Joash ang pangalan ng ama ni Gideon, okay? At ginigik niya ang trigo. Parang ginigik niya ito sa pisaan ng ubas. Nakapunta ka na ba sa banal na lupain at nakita mo na ang hitsurang ng pisaan ng ubas? Ito ay isang kanal, parang isang kanal. Sa lupa, bumababa ito at doon nila inilalagay ang lahat ng ubas at doon pumapasok ang mga tao at tinatapakan ito. At may maliit na kanal kung saan dadaloy palabas ang katas papunta sa lalagyan. Ang mga giikan ay dapat gawin sa giikan na karaniwang nasa isang talampas kung saan may maayos na hangin na umiihip. Para kapag ginik nila ang sahig at inihagis ang mga terorista, lilipad palayo ang mga terorista at hindi ang mahihina. Manirahan, kaya kailangan itong maging isang malaki at bukas na lugar. Ngunit, ang lalaking ito ay nagtatago sa pisaan ng ubas, nagigilik ng kaunti. Gaano karaming paggik ang kaya mong gawin? Pero sinasabi nito, dahil ang mga Medyanita, kapag sinabi nilang kinukuha nila ito, sinisira nila ang pananim o inaalis ang pananim, siya ay isang duwag. Natatakot siya, pero gusto niya rin kumain. Nakakatuwa, nakakatawa talaga ang nangyayari. At dito, nagpakita ang anghel ng Panginoon. At ang salitang Hebreyo para sa anghel ay hindi ibong hinahangin na parang kumakalabog na, hello, alam mo na, parang anghel. Pero alam mo ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay mensahero. Malamang, isang taong kamukha ng lalaking nakatayo ron. Isipin mo itong duwag na si Gideon na nagpupumilit at saka tumingala. At ang anghel ay yumaon o masunuring mandirigma. May hindi tama rito. Parang komedya ito. Ang duwag na ito, hindi ba alam ng anghel? Ang anghel ay nagsasalita para sa Panginoong Diyos, tama ba? Hindi ba alam ng Diyos? At kaya sa versikulo 13, sinabi ni Gideon, o Panginoon ko, sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, kung ang Panginoon ay kasama natin, bakit nangyari sa atin ang lahat nito? Kaya nga, duwag siya. Pero matapang naman siyang nakipag-usap sa Diyos dito, di ba? At nasaan ang lahat ng mga himalang ito na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo inaahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay pinababayaan na kami ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga tao. Sabi niya, buti naman at dumating ka. Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Sabi niya,
Panginoon, ikaw ay isang anghel ng Panginoon. Kinakausap ko ang Panginoon. Kung ginawa mo lang lahat ng ipinangako mo, hindi sana nangyari ito. Hindi ako magbibihis ng marangya sa pisaan ng ubas. Kung tinupad mo ang iyong ipinangako at kung ikaw ang Diyos na binanggit ng aming mga ninuno, nasaan ang himala mo? Bakit hindi mo kami ililigtas? Kung ginawa mo sana iyon, hindi sana ako naging ganong kaduwag. Hindi sana, ayokong gawin ito. Ayokong itulak ang white press. Anong nangyari? Nasaan ka? Tawag mo sa aking dayuhan? Sarkastiko ka? Pwede ka namang magsimula. Tingnan mo, nagduduwag-duwagan lang ako, tapos tatawagin mo pa akong matalinong mandirigma. Kumusta ka naman, Panginoon? Nasaan ang mahimalang kapangyarihan ng ating Panginoon? Kung ginawa mo, kung nangako ka, kung ginawa mo ang ipinangako mo, hindi ba't minsan ay gusto nating sabihin yan sa Diyos? Anong mandirigma? Hindi mo kailangan ng mandirigma ngayon. Sinusubukan kong maburay. Sinusubukan kong maglagay ng pagkain sa mesa ko. Kapag ikaw ay isang mandirigma, hindi ka dapat lumabas at lumaban. Minsan, kapag nakikinig ka ng mga sermon, kapag nagbabahagi ka ng mga patotoo, pakiramdam mo, oo, iyon ang Diyos ng pastor ko, iyon ang Diyos ng nakatatanda o ng elderes, pero ang Diyos na iyon ay hindi makatotohanan para sa akin. Lahat ng dakila at kamanghamahang mga bagay na ginagawa ng Diyos, parang hindi niya iyon kailanman ginagawa sa akin. At lumapit siya sa akin at sinabing, kailangan kong lumaban. Lumapit siya sa akin at sinabing, isa akong dakilang mandirigma. Oo, ama. Nasaan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko na maaari kong maranasan at maging isang dakilang mandirigma? Nasaan ang kamanghamanghang salita at realisasyong iyan? Kung mayroon lang akong mas maraming pera, kung mayroon lang akong mas maraming kalusugan, kung hindi ganito ang sitwasyon ng pamilya ko, siguro nga. Pero Diyos ko, iniwan mo ako sa ganong sitwasyon. Putang ina, pinasama mo ako sa gulo, tapos ano pang gusto mong gawin ko? Sana hindi ka sumasang-ayon sa akin sa ngayon. Pero nakikita ko sa mga mukha mo na ikaw nga. Ganon din ang lohika natin minsan. Hindi kami nagtatrabaho. Siyempre, kung meron akong mas maraming pera, kung meron akong mas maraming oras, kung ganito at kung ganyan. Ngunit ang Diyos na humati sa dagat ay hindi ang aking Diyos. Ang Diyos na nagpahintulot kay Pedro na lumakad sa tubig, hindi siya ganun para sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit ako naging duwag. Hindi ako maaaring umasa sa kahit ano. Kaya Diyos ko, ipakita mo sa akin ang kapangyarihan, saka ko siya susundin. Ano ang problema ni Gideon? Hindi. Ano ba ang problema natin? Ang problema natin, hindi masyado tayong sumasangayon dito. Pero anong problema ni Gideon? Tingnan nating muli ang sinabi niya. Kabanata 6, versikulo 13. Sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga nangyari sa amin ang lahat ng ito? Suot nila ang lahat ng mga himalang ito na ibinalita sa atin ng ating Panginoong Ama. Sabihin mo, hindi ba't inahon tayo ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay pinabayaan na kami ng Panginoon at ibinigay sa kamay ng mga tao. Napapansin mo ba kung gaano tayo karami at mamabag na tayo? Ang focus niya ay sa US. Antroposentriko, ang kanyang paraan ng pag-iisip na nakasentro sa tao. At ito ay walang iba kundi ang paraan ng pag-iisip ng matandang ahas at ang paraan na gusto niyang ipagawa sa atin. Ito ang paraan ng pag-iisip na itinuro sa atin ng mga taga-Babilonya, ang Tore ng Babel. Kung gayon, isipin mo kung bakit tayo, sa ating mga ordinaryong araw, bakit tayo nagagalit? Gumugol ako ng kaunting oras, hindi naman ako nagtagal, para itanong sa akin ang parehong tanong.
Anong dahilan kung bakit ako naiinis at naiirita? Pwede bang gumugol ka ng kahit 5 segundo para pag-isipan yan? Kailan ka nagagalit? Kailan ko sinisigawan ng mga anak ko? Ang sagot ko, hindi ko alam ang isasagot mo kung kailan nakakaabala ito para sa akin. Kapag kinakaladkad ko ang isang taong nakaharang sa daanan ko, kailangan kong tapakan ng preno. Dun sa labas, pinapagalaw mo ang paa ko at pinapatapakan ng preno. Alam mo ba kung ilang beses mo pwedeng apakan ng preno bago mo palitan ng brake pad mo? Nagdudulot sa aryan. Alam mo ba kung gaano kalaking tensyon ang naidudulot nito sa leeg mo kapag kailangan mong huminto? Pinapa-chiropractic mo at wo. Ano ang isang chiropracto eh? Mga issue. Kapag may mga taong nagsasabi sa akin na gawin ang isang bagay kapag ayaw ko, alam mo, lahat ng mga bagay na ito na bumabagabag sa atin ay tungkol sa dahil nakakasakit ito sa akin, dahil nakakainis ito, ginagawa akong hindi komportable. Totoo, hindi. Dahil tayo ay sinanay. Habang umuunlad ang teknolohiya, habang tumatagal ang panahon, mula pagkabata, tayo ay sinasanay na maging komportable ng mas komportable. At napakagaling namin sa nakikipagdebate sa luhikang aking nilikha mula sa pundasyon, pananaw ng aking pananaw. At kaya, nagawa ko na ito at nakakita na ako ng maraming argumento at away sa pagitan ng mga grupo o sa pagitan ng mga salamat. At ang napansin ko, kapag nag-aaway sila, napakagaling nilang kalimutan ang mga pagkakamali nilang nagawa. Sa tingin ko ito ay, minsan naiisip ko at hindi ko dapat sabihin tayong mga tao. Minsan naiisip ko, sinasadya ba talaga nila o talagang hindi nila maalala? Kinamumuhian ko ang paraan ng pagkakadisenyo sa atin para ipaglaban ang ating mga sarili, magsalita para sa ating mga sarili. At lalo tayong gumagaling sa kasanayang ito ng pagbaliwala sa aking pagkakamali at pagbibigay diin sa pagkakamali ng kabilang panid at pagkamuhi rito para sa aking mga karapatan. Totoo o mali? Totoo. Totoo naman kasi. Iyan ay isang datilang katangian o katangian ng isang taong nagkasala. Ang problema, nakukuha natin, minsan ginagamit natin ang kasanayang iyon laban sa Diyos. Parang si Gideon lang dito. Sinimulan niya ang argumento bago nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Nakakalimutan niya yon at sinasabi niya, Diyos ko, hindi mo ginawa ang trabaho mo. Kaya na ako nandito. Inatawag mo akong magiting na mandirigma. Hay, ayoko ngang lumabas para lumaban. Ang kailangan ko lang ay kaunting biyaya mo para makakain na ako. At hulaan mo kung kaninong kasalanan ito. Tingnan mo ang sitwasyon. Diyos, ikaw ang aming tunay na Diyos na siyang magliligtas sa amin at magdadala sa amin sa tabumpay. Napakakitid ng isip makasarili. At pag-iwas sa responsibilidad. At sa versikulo 14, kaya tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, humayo ka ng dala mo ang iyong lakas na ito. At iligtas ang Israel mula sa kamay ng kasamaang nagsubo sa iyo. Pagkatapos, talata 14. Talaga bang pinakinggan ng Panginoon ang kanyang sinabi? Parang kapag may meeting tayo, at sa tingin ko nagawa ko na rin ito sa ilan sa inyo kapag may meeting tayo, at may magreklamo
o magbabahagi ng reklamo, o magbabahagi ng ideya, at sasabihin ng iyong amo o ng pinuno ng pulong, kaya bakit hindi mo nalang asikasuhin iyan? Dahil ikaw ang nagbanggit niyan, bakit hindi mo nalang pangasiwaan yan? Ginagawa yan mismo ng Diyos. Parang sinabi niya, hindi mo kami maililigtas. Kung ganoon ay ipapadala ko sa iyo. Iligtas mo ang bayan. At pagkatapos ay nagpatuloy si Gideon, versikulo 15 at 16, at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paano ko ililigtas ang Israel? Ngayon ay nagiging lubhang mahina na siya. Nagbibigay siya ng kung ano-anong dahilan. Ang pamilya ko ay kahit papaano. Nang sabihin ko, at ako ang pinakabata sa bahay ng aking ama, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, tiyak na, alam kong ako ay makakasama mo at matatalo mo ako na parang isang tao lamang. Walang argumento, hindi ka maaaring makipagtalo laban sa Diyos. Sabi niya, Diyos, nakikita mo ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga ako lumapit sa iyo. Nagtitipid ka, ginagamit kita para magtipid. Ikaw? Basta, hindi. Dapat lang, maliit ako. Ako ay isang pinakamaliit sa mga tribo at pinakabata. Sabi ng Diyos, ayos lang, sasamahan kita. Alam mo kung bakit niya sila tinawag na Banning War? Alam mo kung bakit, Diyos ko, kapag dumarating at tinatawag ka niya, may plano talaga siya. Pinatawag niya silang Banimore dahil alam niyang ipapadala siya nito sa digmaan, tama ba? Alam niya. Naniniwala ka ba na isa kang mapalad na tao? Naniniwala ka ba na isa kang dakilang mandirigma? Naniniwala ka ba na ang pangalan mo ay Israel, ang dakilang tagumpay? Amen. Bakit lumiliit ang mga amen? Sinabi sa iyo ng Diyos, at alam mo, hindi ka ganoon. Alam kong hindi. Pero sinabi sa atin ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng mga biyayang iyon. Hindi mo kailangang magsabi ng amen ngayon dahil maraming beses mo namang hindi sinabi ang amen dati. At sabi ng Diyos, gagawin kitang isa. Gagawa ko ng isa para sa iyo. Isa kang magiting na mandirigma dahil sasamahan kita, hindi dahil sa napakadakila mo. Kaya ang kailangan lang niyang sabihin ay, Amen, tara na. Kung gayon, sige, ikaw, ang dakilang Diyos na aking hinahanap at hinihintay, ay dumating na, kaya tara na. Gaano kaya kaganda yon? Pero si Gideon, hindi. Versikulo 17 at 18. Sinasabi nito, kaya't sinabi ni Gideon sa kanila, kung ngayon ay nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, tingnan nyo, si Gideon ay duwag, ngunit hindi siya pipi. Kadalasan, ang mga ito ay mas detalyadong mga tao. Mayroon silang ganoong takot. Parang duwag sila dahil sila. At pagkatapos ay binibilang nila ang lahat. Kaya ganito ang uri ng tao na tila minamahal ni Gideon. At sinabi niya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo ako ng tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Parang sinasabi niya, ikaw ang kinakausap ko ngayon, magpakita ka sa akin ng isang tanda. Pinagtatawanan natin si Gideon, pero tayo rin ito, di ba? Panginoon, magpakita ka ng iyong tanda. Hindi ka noon. Si Gideon ay sumasagot sa Diyos at sinisisi ang Diyos. Pakiramdam niya ay ang Diyos iyon, tama ba? Ngayon lang, at kapag sinabi ng Diyos, humayo ka at gumawa ng isang bagay, parang pakitaan mo ako ng isang tanda. Siguraduhin mo na ikaw talaga yan. Sabi niya, huwag kang aalis dito hanggang sa ako'y makabalik sa iyo. Yan ang unang pagsubok. Sinasabi ko sa Diyos, maghintay ka rito hanggang sa pagbabalik ko. Iyan ang ginagawa namin. At ilabas mo ang aking handog at iwan mo ito para sa iyo. Kaya parang gumagawa siya ng pabor sa Diyos. Maglalabas ako ng handog. Sinusubok ba niya ang Diyos o talagang binibigyan niya siya ng handog? At sinabi niya, ako'y mananatili hanggang sa ikaw ay bumalik. Kaya dinala niya ang handog. Basahin natin ang mga bersikulo 11 hanggang 21.
Versikulo 11-21. Nenitin, umalis siya at naghanda ng isang batang kambing at isang maliit na kuneho. Pula mula sa isang efa ng harina at ilagay ang karne sa isang basket at ang sabaw sa isang palayok. Sa isang palayok, hindi maliit na palayok ang palayok na ito. Dapat itong maging isang malaking palayok. CJ. At dinala nila ang mga ito sa kanya sa ilalim ng puno ng ensina at iniharap sa kanya. Kaya ano ang dinala niya? Isang buong batang kambing. Kaya, malaking handog ito. Lalo na noong mga panahong wala silang makain. Talaunan, nakita natin na si Gideon at ang kanyang pamilya ay medyo mayaman din. Hindi ko alam kung bakit siya nakasuot ng puting damit. Nasaan tayo? Versikulo 21. Hindi ba ito na? Versikulo 20, sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, kunin mo ang karne at ang tinapay na walang lebadura at kainin mo ito sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw sa kanyang kaluluwa. Ano ang ginawa ng anghel? Hindi niya ito kinain. Alam mo, tuwing Miyerkules ng gabi ang ating diakonesa na si Naomi na napakabukas palad ay naghahanda ng sopas, hindi ba? Kung tatapusin natin ito at aakyat, kadalasan ang unang layunin nila ay, hindi ako Diyos, pero ako talaga, ah, ipinagmamalaki kita dahil naging masarap kang bahagi ng sopa sa kwarto ko. Paano kung sabihin ko, bakit hindi mo ibuhos yan sa mesa? Ano kaya ang mararamdaman mo? Hindi niya ito tinatamaan. Sabi niya, ilagay mo sa bato at ibuhos ang sabaw. Versikulo 21. At iniyunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay. At hinipo ang trigo at ang tinapay na walang lebadura, ang apoy na bumubulwak mula sa bato, tinupok niya ang trigo at ang tinapay na walang lebadura, at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. Anong nangyari? Kung may balak o plano man ang GDL-1 na subukan, talagang napakalaki at napakalawak nito. Alay! Sabihin nating nakapagdala siya ng parang alam mo na, $100,000 sa termino ng estado. $10,000 kung kikitain yon. Kung nagbigay ng kanyang pagpipilian ng anghel at pumasok, malamang iisipin niya, at kung ang anghel alam mo na ay sumuko na lang, malamang iisipin niya, tao pala ito, isang sakim na tao. Anong ipinakita ng anghel? Tinatrato ni Gideon ang mga anghel tulad ng pagtrato ni Gabriel sa mga anghel nang dumating ang mga ito. At ipinakita sa kanya ng anghel ang ginawa ni Eliseo. Dinala niya ang apoy gamit ang tungkod, tulad ni Moises. At ito ay nasunog. Ibig sabihin ay inulit ng Diyos ang handog na iyon. Minsan, sinusubok din natin ng Diyos gamit ang ating mga handog. Ngunit pagkatapos ng talata 22, nakita ni Gideon na siya ang anghel ng Panginoon at sinabi, sa Aba, o Panginoong Diyos, hindi siya naniwala hanggang noon. Sa Aba, o Panginoong Diyos, sa ngayon, nakita ko ang anghel ng Panginoon ng harapan. Kita nyo, kung titingnan ng mga pagbabagong nagaganap sa pananampalataya ni Gideon, kailangan nating tingnan, ihambing natin ito sa ating pananampalataya. Una, alam natin na ang Diyos ang dapat na dahilan. Nagrereklamo tayo na binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pribilegyong gawin ang kanyang gawain. At sinusubok natin siya. Sinusubukan namin siya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kung anong meron ako sa kanya. At kapag napagtanto natin, wow, talagang tinatanggap ng Diyos ang handog na ito, tinatanggap ang puso ko, saka natin sasabihin, pagkatapos ng ating karanasan, pagkatapos ng ating unang karanasan sa Diyos, sasabihin natin, ito ang Panginoon. Sayang. Hanggang noon, ang Diyos ni Gideon ay nasa isip lamang, kaalaman lamang, o pag-uugali lamang.
Ang Diyos ni Gideon ay isang bagay lamang na narinig niya mula sa ibang mga tao at mula sa kanyang mga ninuno. Ngunit ngayon, naranasan na niya ang Diyos na ito. Kaya naman, hanggang sa makilala natin siya, natutunan natin kung ano ang kaalaman. Nung nakaraang linggo, may paniniwala si Gideon. Ngunit ang Diyos, ang anghel ng Panginoon, ay dumating at pinatunayan ito. Ngayon, kilala na niya ang Diyos. Hanggang sa lubos nating makilala ang Diyos, unti-unting bumaba ang gawain ng Diyos sa buhay ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang paggik sa pisaan ng ubas, namumuhay ng magkasalungat, namumuhay ng napakalimitado. Ngunit ang Diyos, ang anghel ng Panginoon, ay dumating at tinawag siyang mandirigma na si Gideon at sinimulan ang kanyang gawain. Nakilala ni Gideon ang Panginoon at nang maranasan niya ito, sinabi niya. At bersikulong 23, sinabi ng Panginoong sa kanya, kapayapaan ang sumayo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Dahil sa bersikulo 22, aniya, nakita ko ang Panginoon ng harapan, mamamatay na ako ngayon. Taglay niya ngayon ang matinding takot sa Panginoon. Dati naman siyang takot sa mga Diyos ng Esmeralda, di ba? Pero may takot siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, nagtayo si Gideon ng altar para sa Panginoon. Tunay itong handog dito. At ginawa namin. Ang Panginoon ay sumasa kapayapaan. Ibig sabihin, Jehovah Shalom. Anong gagawin natin? Humiga siya ng patiwarik at sa ibabang kaliwang piraso at ganun nga ang pagkakasali nito. Teksto. Ang ibig sabihin nito sa Hebreo ay Jehovah Shalom. Dalangin ko na ang kapayapaan, ang pagpapalam ng kapayapaan ay mapasa kanya. Hanggang nun, hindi pa rin matatag ang kanyang pananampalataya. Sinusukat niya ang mundo at sinusukat ang Panginoon. Ngunit hindi talaga siya makapagtiwala sa Diyos. At dala niya ang lahat ng alalahanin tungkol sa kung paano mabuhay at kung paano lahat ng reklamo tungkol sa kung paano siya hindi iniligtas ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay dumarating at ipinapakita sa kanya, ito ako, ang Diyos na matagal mo nang pinakikinggan at naririnig, ngayon ay nakilala mo na siya. At iniisip niya, una niyang nararanasan ang matinding takot. Kailan ko gagawin yon? Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sino ang nagsabi nito? Nang matakot ang mga disipulo dahil baka mahuli sila ng mga Romano pagkatapos ng pagpapako sa krus kay Jesus, lumapit si Jesus at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Narinig mo na ba ang salitang kapayapaan ng sumaiyo? Tunay nga, mula sa mundo, mula sa bibig ng Diyos, maging ito man ay mula sa isang pari o mula sa iyong puso o sa iyong Biblia. Ang kapayapaang iyan ay tunay na nag-aalis ng lahat ng iyong mga alalahanin at alalahanin. Dalanin ko na sa Zion Church, ang bawat miyembro ay makatanggap ng pagpapala ni Jehovah Shalom. Kapag wala tayong katiyakan tungkol sa Diyos, walang kapayapaan. Ngunit ang katiyakan ng Diyos at kung paano siya makakasama ko ngayon ay nagbibigay sa akin ng kaunting kapayapaan ngayon. Natututuhan ng mga tao na ang mga bagay-bagay ay hindi sapat. At kaya nagpatuloy siya. Tandaan, sinubukan ni Gideon ang Diyos. Kaninong pagkakataon na ngayon? Panoorin ito. Pagkakataon na ng Diyos para subukin si Gideon. Kaya tinatawag ko itong pagsubok ng Jamuah Shalom. Binigyan kita ng kapayapaan, ngayon tingnan ko kung talagang naniniwala ka sa akin. Versikulo 25 hanggang 32. Versikulo 25. Dahil sa oras. Dapat ba tayong kumigil dito at magpatuloy sa susunod na linggo? Dahil kailangan natin ng meeting pagkatapos. Sige, susubukan kong maging mabilis. Versikulo 25. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang pana ng iyong ama at ang pangalawang pana. 7 taong gulang at igiba mo ang dambana ni Baal na pag-aari ng iyong ama at putulin mo ang asera na nasa tabi niya.
Ngayon, sinasabihan ng Diyos ang duwag na ito na sirain ang mga estatwa ni Baal at ni Asherah na pag-aari ni ang kanyang ama, at nakawin ang mga mahalagang alagang hayop ng kanyang ama. Tama, pinatay niya sila. Sabi niya, putulin mo na lang at nasaan ako? Talata 26, at magtayo ka ng isang dambana para sa Panginoon mong Diyos sa ibabaw ng kuta na ito sa maayos na paraan at magtayo ka ng. Kaya, parang ganito. Pasensya na sa lengguwahe. Pumunta ka at gawin mo ito para ipagmalaki ang sayo kay Baal at kay Asherah. Sa madaling salita, sirain mo ito at sa ibabaw nito magtayo ka ng altar. Kunin mo ang pangalawang aklat. Alam mo na, 7 taong gulang na marahil ay kumakatawan sa 7 taon ng pang-aapi sa ilalim ng Midian. At ganito ang sinasabi, isang alay na handog na susunugin. Gamit ang kahoy ng Asherah. Winasak niyo ang estatwa at ginamit iyon bilang panggatong para sa handog na susunugin na aming puputulin. Ngayon, ang lalaki nito ay may maliit na puso o maliit na lakas ng loob para gawin ito. Para kay Gideon, malamang na mas malala pa ito kaysa sa pumunta at mamatay. Pero ginagawa niya. Si Gideon ay nagdala ng 10 lalaki ng kanyang mga lingkod. Kaya naiisip mo ba kung gaano kalaki ang estatwa noon? Kailangan mo ng 10 lalaki para sirain ito. Pumasok ang 10 sa kanyang mga lingkod ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, at dahil sa labis siyang natakot sa sambahayan ng kanyang ama, at ang mga lalaki ng lungsod, para gawin ito sa araw, ginawa niya ito sa gabi. Kaya kahit papaano ginawa niya yon, pero ginawa niya yon sa gabi, kung kailan walang makakakita. Nang maagang bumangon ang mga lalaki sa lungsod kinaumagahan, narito, ang altar ni Baal ay giba na. At tumayo ang lalaki ng lungsod, patuloy niyang sinasabi, estatwa, pero altar iyon, pasensya na. At sa tabi nito ay pinutol ito, at ang Ephraim na nasa tabi nito ay pinutol din. At ang pangalawang toro ay inihandog sa dambana, na siyang itinayo niya. Kaya ngayon, naiisip mo ba na saan na si Gideon ngayon? Nasaan sa tingin mo si Gideon? May isip mo lahat ng mga palabas-sali o drama na napanood mo. Alam mo, lahat. Hari ng mga pelikula. Ang lalaking ito sa gabi ay nag-Obama number. At sino ang kinatatakutan niya sa numero 1? Patay na siya. Naiisip mo ba kung anong klaseng kama siya noon? Malaki na ang estatwa na ito ngayon, hindi na kasing laki ng altar sa bahay niya. Pero kalaunan ay nakita natin ang lahat ng mga tao sa lungsod na lumapit at nagkaroon sila ng problema sa sirang altar na ito. Ibig sabihin, para siyang alkalde ng ngayon. Ang bahay niya marahil ang pinakamayaman kung saan pumupunta ang mga tao upang sumamba sa lugar na iyon. Ang ama niya marahil ang pari ng Baal at Asherah na sinasamba niya. Bahay ni Adnan yun, altar niya yon, pero ginagamit ng lahat ng iba ang altar na yon. Okay lang. Noong unang panahon sa Korea, iisa lang ang telepono sa buong nayon. Saan? Sa bahay ng alkalde. At lahat ay pumupunta at binibigyan siya ng kaunting pera para magamit ang telepono. Kaya malamang isa siyang medyo maimpluwensya, medyo makapangyarihan, at medyo nakakatakot na uri ng tao. Saang bersikulo tayo napunta? Bersikulo 29. Sinabi nila sa isa't isa, gumulong-bulong ang mga lalaki at napansin nila yon, tama ba? Nagtanong-tanong sila, sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang siyasatin at itanong, kanilang sinabi, si Gideon na anak ni Joas ang gumawa ng bagay na ito. Isang malaking kahihiyan para sa mga patay. Hindi naman terorista, kundi sarili niyang anak ang may gawa nito.
At sinabi ng mga lalaki sa lungsod kay Diyos, ilabas mo ang anak mo. Kaya malamang ay nagtatago siya sa kung saan sa loob ng bahay, na siya'y maaaring mamatay para rito. Giniba niya ang altar ni Baal, at pinutol din niya ang asrama na nasa tabi nito. Pero Josh, ano ang naintindihan mo? Makinig kayo sa sasabihin ni Diyos. Sabi ni Diyos sa lahat ng sumalungat sa kanya. Ipaglalaban mo ba si Baal o ililigtas mo siya? Sinumang magtanggol sa kanya ay papatayin pagsapit ng umaga. Gaano kalakas ang kapangyarihan ng lalaking ito? Ang lalaking ito ang may hawak ng altar para kay Baal, kaya kampi siya kay Baal. Pero lahat ng patay ay kumatayo para sa kanilang anak. Hindi ko alam kung iyon nga ba ang dahilan. Ang mga patay na ito ay tiyak na katulad ni Tera, ang ama ni Abraham. Si Tera ay isang mananamba ng idolo, manggagawa rin ng idolo, hindi ba? Ngunit nang sabihin ng Diyos na umalis, siya ang nanguna sa pag-alis. Kahit papaano, parang may kung ano, hindi ko alam, siguro. Akala niya noong umaga ay nakita niya ang altar. Uy, papuntahin mo ang mga utusan para hulihin si Gideon. Dahil malamang nakita ng ibang mga lingkod ang ginagawa ni Gideon. Mayroon ding 10 iba pa, 10 saksi. Maaari mo lang kunin ang isa sa mga aliping iyon at dalhin siya malapit sa kamatayan at aaminin niya ang kanyang ginawa. Ang anak mong si Gideon ang may gawa niyan. Ikaw si Gideon, at malamang ay nagkaroon ng at isang uri ng pag-uusap. At nagpatuloy siya, kung siya'y isang Diyos, hayaan siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Hayaan mo siyang lumaban para sa sarili niya. Naku, bigla na lang sinabi ng amang ito, kung tunay na Diyos si Baal, hayaan siyang ipaglaban ang sarili niya. Sinira ito ng anak ko. Kung tunay siyang Diyos, hayaan mo siyang pumatay. Kaya mo ba? Bakit mo siya pinagtatanggol? Sa tingin ko ay mayabang siya kay Moises. Ano ba talaga ang gustong sabihin ni Gideon? Hindi niya kailanman nalungkot para sabihin yon, pero ang sinasabi ng kanyang ama ay dahil may naggiba ng altar na ito. Kaya naman, nang araw na yon, tinawag niya itong Jerubbaal, na siyang tanyag na pangalan ni Gideon. Hayaang makipaglaban si Baal sa kanya, na siyang lumalaban kay Baal, dahil winasak niya ang kanyang altar. Kaya sinabi ng Diyos kay Gideon, gawin mo ito, at ginawa nga ito ni Gideon. Malamang ay naramdaman niyang nagkaroon siya ng 50 taon ng pagmamalaki pagkatapos nito. Versikulo 24 hanggang 26, ngayon, sa gabi ring iyon, alam mo, noong gabing winasak niya ang altar. Inaumagahan, naganap ang lahat ng mga kabagabagang ito. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama. Ang pakalawang toro, 7 taong gulang, at inilabas. Ganoon din iyon. Balik tayo sa 30. Pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa lungsod. Magmalaki ka, anak mo, upang siya ay mamatay, sapagkat winasak niya ang altar ng digmaan. Ano ang kanilang lohika sa likod niyan? Dapat itong naayon sa salita ng Diyos. Ang mga sumasamba kay Baal ay dapat patayin. Ngayon, bumaliktad na ang mundo na ang mga sisira sa altar ni Baal ay dapat napatayin. Ipinapakita nito sa atin kung anong uri ng lipunan, kung anong uri ng pagkakaiba-iba ng relihiyon mayroon sila. Ngayon, kung nais sabihin sa iyo ng Diyos ngayon ang parehong bagay na sinabi ni Gideon, sino ang sumira sa iyong mga ninuno? Sina Balaam at Asera? Gagawin mo ba ito? Hindi mahalaga kung gagawin mo ito sa araw o sa gabi. O sino ang pinakakinatatakutan mo? O ikaw ang pinaka-pinakamamahal mo? Kaya mo bang sirain yan, Baal at Asherah? Baka sabihin mo, kailangan ko nang mag-impake at umalis ng bahay pagkatapos kong gawin yon. Ginawa ito ni Gideon. Ngayon, kaninong pagkakataon na?
Kaninong pagkakataon na? Balikan natin ang bersikulo 33 hanggang 35. Nang magkagayoy, nagtipon ang lahat ng mga Midyanita at ang mga Amalekita at ang mga anak ng silangan. Habang nangyayari yon, tandaan mo may digma ang nagaganap. Kaya ang mga Midyanita, mga Amalekita, at ang mga anak ng silangan, ibig sabihin, lahat ng mga bansa sa silangan ay nagsama-sama at tumawid at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Kaya't ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Gideon at hinipan niya ang isang trompeta. Paano naging napakabilis magbago si Gideon? Siya yung lalaking dating sumasalungat sa Diyos. Pero sabi niya, hinipan niya ang trompeta. Isa sa mga layunin ng trompeta ay upang ipaalam sa mga tao na may digmaan. Pangalawa ay para sa pagtitipon ng mga tao. Nanawagan siya para sa kumbukasyon, nanawagan para sa pagtitipon. Kaya't hinipan niya ang trumpeta at ang mga abisarita ay nagkatipon upang sumunod sa kanya. Nagpadala siya ng mga mensahero sa buong Manases at sila rin ay tinipon upang sumunod sa kanya. At nagpadala siya ng mga mensahero sa Aser, Zebulon at Neftali, ang mga lipi sa paligid ng lugar na iyon. Lumapit sila upang salubungin siya. At ilan kaya ang nagsama-sama? Nagtipon ng 32,000 tao. Hayaan siyang magbigay ng sagot sa Diyos. Bersikulo 36. Kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, gaya ng iyong sinalita, narito, lalagyan kita ng balahibo ng tupa. Alam mo ang kwentong ito ha? Ang pagsubok na gawa sa balahibo ng tupa. Gagawin namin sa palagay ko, kailangan naming ituloy sa susunod na linggo. Pero hayaan mo akong tiwala. Iiwan kita nito. Narito ang isang pagsusulit ng pulisar. Hindi ba't may mali sa order? Tatawag siya, magpapasabog siya ng tsokolate. Tara na! Alam mo, malamang natapos niya ang... Ano ka ba ang pangalan niya? Magandang talumpati sa digmaan, di ba? Tara na, 32,000 tao. At pagkatapos ay lumingon siya at sinabing, Diyos ko, may ibinibigay ka sa akin. Inihatid sa pamamagitan ko. Hayaan mong subukin kita. Paano kung hindi gumana ang pagsusulit nito? Sasabihin ba niya sa 32,000 tao, pasensya na, false alarm, pwede na ba kayong umuwi? Dapat ba niyang subukin muna ang Diyos o hindi siya subukin at pumunta sa digmaan at tawagin ang mga tao? Bakit? Bakit ganito ang digmaan? Kaya sa susunod na linggo ay pag-iisipan natin yan. Gusto mo bang pag-isipan yan? Gusto kong isipin kung bakit? 32,000 hanggang 300. Alam naman yan. Sa tingin namin, alam na namin ang kwentong iyan. At pagkatapos ay tumungo tayo sa salita. Ngunit ngayon, alalahanin natin ang sinabi ni Gideon sa Diyos. Hindi ba't yan ang sinasabi natin sa Diyos ngayon? Hindi natin ito binibigkas, pero sa ating mga puso, taglay natin iyon. Ay tunay ngang Diyos, ang Diyos na binabanggit ng pastor, binabanggit ng Biblia, ang kasaysayan ng lungsod ay isang piraso ng sining. Ang Diyos na pinatotoohanan ng ibang tao, Diyos ko ba yun? Diyos ko? Kaya, manalangin tayo, tulad ng inawit natin sa kantang iyon. Kahit araw-araw akong nabibigo, manalangin tayo na sana itulungan tayo ng Diyos. Naway si Hesukristo ang kanyang awa. Naawa ang Diyos sa Israel o sa Judea kahit na patuloy silang nabigong sumamba sa kanya sa huli. Maniwala ka sa akin. Dumating siya at sinabi, ang Judea, ang pinakaduwag na tao, isang anak ng isang dakilang mananamba ni Baal at Asherah. Lumapit siya at nagsabi, o magiting na babae, kahit na ang Diyos ang nagbibigay ng basbas na yon, hindi yon isang ama. Hindi para matakot o para pasayahin ka. Ito ay dahil alam ng Diyos na ikaw ay magiging isang mahusay na mandirigma. Biyaya ng Diyos ang nagpapahintulot sa akin na sumunod.
Kaya tayo, talagang umasa tayo sa Kanya at humiling, Diyos, Diyos, tulad ni Jillian, na sana'y kunin mo ako, gamitin mo ako, kahit wala akong halaga, manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa muling pagbibigay sa amin ng halimbawa ng isang maliit na taong gaya mo ay hindi kaya at walang kakayahang gawin ang iyong trabaho. Pero ako yon, si Oscar yon. Ngunit ginawa mo siyang katulad ni Abraham, ginawa mo siyang katulad ni Elias. At si Moises na yon, tulad ni Moises, ay hindi gaanong may kakayahan, tulad ni David na pinakamaliit sa lahat. Ngunit nang sila ay ibigay sa iyong mga kamay, sila ay naging dakila at magiting na mandirigma. Ama, hayaan po ninyo pong maging dakila mong mandirigma ang bawat miyembro ng simbahan ng Sion. Naway mahawakan mo kami sa iyong mga kamay. At Ama, gaya ng iyong ipinangako, Gideon, naway madala namin ang bagong lumikha sa mundo. Na araw-araw tayong lumalaban sa mundong ito. At bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.